number 2 onwards. So, dun muna tayo sa edge kasi backtest lang naman yung lesson. Sa edge kasi, kasi yung ginagawa namin or ginagawa ko, may tinatawag na V-session. So, yung sa V-session, parang sa simula, or ito yung process ko. Sa simula, madali lang. Kalagitnaan ng training, hihirapan ko. Then, dadalian ko ulit. Parang ganito yan. Stage 1, familiarization. Dapat familiar sa pattern. So, dyan, wala pang planning. Kasi parang sa amin, or yung sa akin kasi parang in-start ko yan, parang last year. Maganda din kasi kung may trading partner. Tapos dapat, syempre, yung trading partner mo dapat, talagang, sa iyong goal. Kasi maganda yun, naghahatakan ko yun. Uy, tatamad-tamad ka, nasa yung backtest mo. Parang, ganun yung sa trading partner eh. So, parang, kailangan mo lang ng 1 chart a day. Diba? Kumwari, from 2019, I think, January 2019, nag-start kami, 1 chart a day. Tapos, hanggang ngayon, syempre, ginagawa ko pa rin yun. Pero, hindi na 1 chart a day, syempre. Kasi madali na eh. Nadadalian na ako eh. Sa una, mahirap yan. Parang, bandang after 3 months ko pa nakita. Ano ba yung nakikita nila? Kasi, kung hindi mo alam yung nakikita nila, hindi mo alam paano gumawa ng watchlist. Yun yung number 1. Without a watchlist, lahat yan, ite-trade mo. So, familiarization muna ng pattern. Kaya parang yun yung magnitude of effect. Ano ba itsura ng 6-month boss breakout? Ano ba yung itsura ng 12-month boss breakout? Ano yung itsura ng multi-year high boss breakout? Ano ang itsura ng all-time high boss breakout? Sa akin breakout kasi breakout trader ako. So, syempre kung support trader kayo, anong itsura ng support na binibili nyo? Anong itsura ng retracement na binibili nyo? So, ito yung parang sa stage 2, yung stage 1 familiarization. Tinitignan ko muna yung chart. Stage 2, yan yung planning. Parang, kung breakout yan, kung wari, ito multi-year high. Parang multi-year high, syempre nag-breakout siya. Paano pag bumalik yan sa box? I-hold ko ba yan? O ibebenta ko? So, dapat dito pa lang, alam ko na yung allocation ko. Parang, okay, plano ko 30% allocation. First buy ko sa breakout. Ang cut ko 4%. Kaya 4% cut, equivalent siya sa 1 VAR or 1% damage, port damage. So parang dyan pa lang, sa training pa lang, alam ko na yung execution ko. Mahirap kasi kung sa actual napaka-bullish mo eh. Parang pag breakout, yung 25 mo nagiging 50 eh. So kung sa actual lang. Pero at least sa training, parang ilang beses ka nang nagte-train. Kung wari ngayon, 1 o 2 lang naman nag-breakout sa buong buwan. Ibig sabihin, nakatrain na ako ng 30 backtests na ganito lang paulit-ulit yung ginagawa ko. Then yung stage 3 ng V-session, titingnan ko lang ulit yung chart. Ibig sabihin, nasasanay yung mata natin eh. Na parang ganito yung itsura niya. Tapos yung mahirap na stage, yung planning. Then, titignan ko ulit yung itsura ng chart. So, ganoon lang yung process ko. Daily basis. Yun, nagkakaroon ka na ngayon ng rule. Kaya parang ang hirap tanungin sa ibang trader, ano ba coach, dapat ba i-hold ko to? Eh syempre may plano siya. Mamaya, sige i-hold mo. Tapos sumunod ka. Tapos, pag sa execution mo, coach, sabi niyo i-hold. Dapat may sarili kang rule. Yun yung nagagawa ng backtest eh. Sa dami mo ng data, anong gagawin mo pag ganito? Kaya para ang objective lang talaga is to execute one good trade at a time. Hindi yung parang, shucks, na-whip ako eh. Dapat hinold ko.
taas-baba lang ginagawa ng market. Wala kang rule, ibig sabihin, alam mo lang mag-buy and cut. Hindi mo alam kung saan ka mag-sell. Wala kang systematic approach. Kaya yung equity curve niyan, ang hirap ayusin. Kaya parang create your own rule na parang sa backtest, at least may data na muna kayo sa backtest. Tapos ito yung rule ko. Tapos, ang maganda kasi sa trading, lagi tayong nag-i-improve. So, ibig sabihin, pagkatapos ko ng execution, magre-reflect ako. Kunwari, yung natapos kay Louie, yung kapatid ni Coach Irbs, di ba? Parang dapat pala, hinold ko na lang. Or ano ba dapat yung gagawin ko? Hindsight na yun yung nag-breakout si PX. So parang, before yung event na mangyari na yun, dapat may plano ka muna. Sundin mo muna yung plano mo at that day. Pag natapos yun, sige, para ma-hold ko to, baka pwede ako mag-transell. Tapos, yung half, i-hold ko. So, ibig sabihin, nag-e-evolve yung rulebook mo. So, yun yung kinaganda ng may rulebook ka talaga. Na dapat, yan yung version 1. So, parang yan yung mga objective dapat na after your backtest. Kasi parang, mahirap na nagtalo tayo eh. Kinokopya mo yung plano ko eh. Plano ko to eh. Iba na yung plano mo eh. Swing cast, breakout ako eh. Nagtatalo tayo dito ah. So parang bawat isa may identity na parang pwede naman syempre magtanong, coach, i-hold ko ba? Pero based yun sa backtest mo eh. Parang i-backtest mo na din tsaka magtanong. Yan. Then create your rule. Pwede nyo rin tanongin yung rule nila para hino-hold nila. So at least nagkakaroon kayo ng idea. Yan. Practice sa backtest. Yung backtest, ano yan? Yan yung practice. Pero iba yan pag execution. As much as possible, dapat parehas yung practice nyo at saka yung execution. Kung malayo yan, ibig sabihin yung practice nyo, hindi masyadong, parang walang emosyon. Parang, chart lang to. Basta, buy ako dito, hold, benta ko at 100% gain. Ganun yung chart, mga backtest. Pero dapat, may emosyon yan. Usually, pag nakakakita ng black candle, hold ko ba to? So, ganun dapat yung practice. Which is, ganun din ako mag-practice kasi. Na parang, in the end, yung chart, pag execution, pare-pareho. Kunwari, buy on support. Yung mga bumabagsak na stock. Kung titingnan natin, kung tinanggal ko yung mga names, halos pare-pareho yung itsura ng chart. Kasi mas madali yung consistent eh. Consistent yung approach ng trade. Madaling i-recalibrate. Na parang, dapat pala hindi ko bumibili dito eh. Dapat pala ganito yung ginagawa ko. So at least, nag-e-evolve yung version 2 mo, mas magaling ka na sa version 1. Diba? Parang pare-pareho lang sila ng chart eh. Kung inuusog ko yung mga buy on support ng breakdown eh. So parang ganun yung sa backtest. Or ganun ako mag-backtest. Ayun. So, questions? Kung may... ito rin pala yung ano ko. Yung mga backtest nyo, itago nyo. Parang sa akin kasi dati nag-Discord. Pero ngayon yung backtest ko puro mga sa na lang PowerPoint. So at least pag may play ang mindset ko kasi parang NBA player ako. Parang may warm up muna yan. Kung PSEI which is ganoon rin naman sa
may warm up muna, parang tinitignan ko muna yung mga backtest, kung wari, ceiling play. Ito, which is tinuro din naman yung ceiling play, na parang, pag sa ceiling play, dapat bumibili na dito, pwede kong bumili doon. So, ibig sabihin, sa simula pa lang, medyo na-visualize ko na. Tapos nagpaplano ako na parang, dapat pag 12%, 11% benta. So parang ganun yung training. Para pagdating sa execution, halos pareho lang yung nagagawa. Iba kasi yung actualan. Actualan may emosyon eh. Kahit mga 1,000 pesos yan. Basta once you put money in it, may emosyon yan. Yan, kung napansin nyo, parang araw-araw, syempre ngayon din, madami din ang backtest. Kaya lang mas madami na ngayon. Compare dati puro one chart a day lang eh. Hello Sir Chris, pwede magtanong? Yes. Yung sa yung sa kagaya sa breakout play. So yung execution mo dyan is usually daily lang talaga, or parang i-change mo yung yung time frame mo for precise entry? Kung napansin natin sa PSEI pag nababasag yung major best ako. Dati, nung fresh grad, syempre lahat ng breakout, barilin. Naghanap lang ako ng basta breakout. Switch ako 1 minute, 5 minutes, basta breakout. Buy. So, through experience sa PSEI, na parang dami ko nasusunog Hindi umaangat yung port ko Na parang pag major breakout, parang ito, body breakout, before dyan, kung titignan natin siya sa lower time frame, at that day, iba yung next day. At that day, hindi na binabalikan yan. Kung malakas talaga yung breakout. Kasi yung liquidity dyan, madaming bumibili. Kaya kung napansin nyo, hindi na binalikan at that day. Pero syempre, iba pa yung liquidity. Kasi parang yung 80, parang nag-a-adjust ka rin Na parang bumili yata ako dito 7.22. Somewhere here. To. Kasi nakita ko after ng 7.22, wala nang wala nang sellers wala nang pagbibilan. Tapos ang shares na syempre nakasulat din yung shares mo. Yes, sir. Kuwari, shares ko, gusto ko talaga 500K. Kaya lang pag execution nakikita ko 1,000 shares. Tapos 37,000 shares. So binabangga ko ngayon yung tamang shares for that stock. Parang di kaya ng Hindi kaya, kasi pag binili mo tong breakout, usually yung bid side niyan maninipes. Nasa 1,000. Papadingan yan Papadingan pa lang after. Pero during that breakout, kasi binabuy up yung price So walang nakapila sa bid. Paano pag nagkabusan? So, ibig sabihin, kung 1,000,000 yung binili ko dito sa breakout na to, wala akong mabebentahan. Kasi puro 1,000, 6,000, diba? So, parang iba din yung parang sinasabi kong percent gaming. Kung 25% ng 100K, madali yan. Madaling i-deploy. So, depende din yan kung magkano yung port mo. Kung liquidity yan dito, ewan ko ngayon kung liquid pa siya, di ba?
10,000 sa 10 pesos 100K. So 100. parang nasa 1M. Safe ko i-deploy, parang pag bumili ako dito, may mabebentahan ako ng mga 1M. So yan, nag-a-adjust. Kung before breakout, nag-a-adjust yung planning ko doon din sa doon din sa liquidity. Kasi minsan, kahit ako, kaya kong basagin Pasok na kayo, basagin ko, pasok kayo. So, protektahan niyo yung bid side. So, parang ganun. So, iyon. Tapos, parang pag nagmamatured na, parang, kunwari, gusto ko 1M shares. Tapos, gumagawa ng box dito. Pwede kong gawin tranche. Parang, sige. Yung parang kung sa ba yung sa usual breakout, pag nagbabaktas ako, parang gusto kong makakita ng box diyan sa before the breakout or after the breakout. So, 'di ba minsan may breakout kasi na hindi na gumagawa ng block, hindi na gumagawa ng box. So paano 'yan, sir? Yung sa backtest mo, parang after pagka breakout, buy na agad, parang in tranches na lang yung sa backtest mo. Yes, parang sa akin may mga optimal entry na ako ngayon. Ang mga optimal entry ko sa daily. Kasi kita naman parang ang optimal entry dito, itong first part, bago pa yung mangyari. Ang next, gagawa yan. Kung buy on support, EOD, ito. Kasi successful retest above the breakout price. Parang kung support, buy dito. Kung breakout trader, dito ulit sa part na to. Tapos, kung hindi ka pa rin nakakuha dyan, dito ka ulit mag-abang sa part na to. Ayun nakikita niyo yung pag nabe-break yun, malakas. Kaya lang, ang plano ko din talaga dito, bumili nun. Kaya lang, pag tinitingnan ko yung liquidity, parang hindi worth ng effort ko yung mag-aaral na lang ako ng crypto. Kasi nabantayan ko tong si ng 9 hours. Tapos dasal-dasal. Kasi yung time niya, mga 1,000 kakatakot dahil yung liquidity niya, puro 1,000 lang nakikita ko So kumbaga nagko-compute na ako na, so ibig sabihin, mabibili ko lang dito mga 50,000 pesos. 50,000 pesos, mga 10% gain, 5K lang. Aral na lang muna ako. So parang yan, decision making na lang yung ginagawa ko. Kasi there is a time na sobrang dali ng market Parang kahit FOMO kayo, DYM, genius. So parang doon ako papalag sa madali. Pero may ibang market na masing liquid. So parang ganun yung decision making ko. Parang nagde-decide ako based dito, liquidity, kung may gusto mo makakita ng before the breakout, tapos nagti 3-minute chart ka, parang minsan na lang din kung wari gusto mong bumili dito, tapos yung distance na lang niya 0.3, hintayin mo na yung 0.3. Pero kung walang masyadong sellers, makikita mo yan parang ang daming inuubos inuubos yung yung side. So at least hindi perfect pero nasa loob ng range. Na pwede kang sumabay. Bumili. So sa ceiling play,
Nasasanay yan. So, yun. Questions? Sir, question. Actually, it's the same question dun sa inano ko eh. Pag nagpo-form siya ng box, regardless kung fast box or normal box siya, yung level of bullishness or bearishness mo, is it the same? Yung kunwari, okay, after ng multi-year high na breakout, nag-form siya, ganyan, normal box. Matapang ka pa rin dyan as versus kung kunwari nag-form siya fast box. Same ba yung treatment natin dun, sir? Una, yung market. So parang kung napansin natin, kunwari, ang part na to, nang nag-breakout, tapos naman tukat na naman. Alam mo yung parang tiwala mo sa bullishness. Tapos, uy, biglang nag-breakout Pero nung nag-breakout yan nung bumabagsak pa yan. So parang, pati kunwari, sino pa ba? BHI. BHI, talagang mapapabenta ka naman talaga dito eh. Pero, piling-pili eh. Piling-pili ngayon yung So, in terms of bullishness, ina-align ko lang talaga siya sa market sentiment na parang dati parang nagde-deploy ako, daling mag-deploy ng mga 1M, 500K. Ngayon, 10,000 pesos, takot pa ako. so, yun yung gusto natin, syempre gusto natin yung mga ganito. Yung talagang liquid, tapos gumagawa talaga siya ng box. Yan yung mga magagandang bilhin. Tapos, kung madami ka nakikitang nagpo-post sa Facebook, Portsnap, buy ka na. Dami na nagpo-post So, ibig sabihin, ganda na market Kahit hindi alam mong hindi nagte-trade, nagpo-post eh. So, doon, pwedeng para sa akin sabay na ako dyan. So, yun yung depende sa bullishness ko, depende kay market. Parang may time talaga na sobrang hirap. May time na sobrang dali. Yung allocation ko, yun nga, kasi yung confidence mo nabubugbog eh. Matatakot, parang ang madaling sabihin na dapat neutral ka next day. Pero kung natalo ka ng natalo sa puro cut, sinusumpa mo na yung stock na yan tapos biglang lumipad. Basher ka na lang. So parang ganun yung sa akin. Sir, firstly, pasalamat ako, tinuro mo yung order flow kasi parang sa'yo ko lang na rinig yun yung kunwari, manipis to, ganyan. Kung kailan mo kainin, ilang percent ka behind yan. So ako appreciate ko talaga yun. Sana nga nasama sa lesson yun. So number 2 naman, yung in your experience, kunwari overall bearish yung sentiment pero outlier yung stock mo. Kunwari yun lang yung lumilipad for that day. Matapang ka pa rin ba pag ganun? Yes. Kunwari, actually yung kay BHI kasi kaya hindi ako nakabili kasi may meeting ako niyan. Nung dito sa part na to. So parang yung dito bibili sana kaya lang naiwan talaga eh. Tapos biglang nakita ko ang baba nung biglang bumaba yung sa ask side. So inalis ko yung shares ko. Pero nung time na to maganda kasi yung niya structure na parang kung Friday nga nag-trade, yun nga yung katulad kay Gian, bumili siya dito sa support kasi parang pag support kunwari mapapansin yan yung mga hammer type sa support parang mataas yung sa backtest ko mataas na nagsiswing siya. So ibig sabihin pwede ako mag-tranche dito. Tapos pwede pa ako mag-tranche dito. So ibig sabihin yung risk, yung depende sa bullishness mo, mas secured yung feeling mo kung kontrolado mo yung risk Yung parang chill ka lang.
lalo na pag nagta-tranche. Pero ang hirap pag kunwari 40% allocation tapos centavo stock dahil wala ka namang tinitrade. Pero pag mag-flock yan ng isa, parang 1 point, sakit eh. Parang kabado ka dito. So kaya parang risk management pa rin. I-tranche nyo, lalo na sa market ngayon, yung allocation. Parang kung mahirap, base kay Minervini, parang una yung watchlist kung sanay ka na sa watchlist. Una, kung lagi kang talo is either your watchlist, palyado, or pangalawa, yung market sentiment. So kung puro talo talaga, or madaming talo, lower your allocation muna. Hintayin nyo na parang puro panalo na. Puro panalo, madaming nagpo-post sa Facebook, dun. Pwede ko nang lakihan. So, yun yung para sa akin. Diba? Parang ito, parang hammer. Hammer siya in a body breakout. Kaya parang retest yan at EOD. Pero kung hindi yan EOD at bumaba yan, ibang usapan yan pag sa support buyer. So, yun. Sorry, Chris, pwede mag-sample ka nung yung sinasabi mo na kunyari ikaw yung magte-trade tapos sabi mo yung bigla bagsak 1.2%, let's say masakit na. Pwede lang makita yung actual positioning mo nun. Bakit mo nasasabi kunyari masakit siya? I just want to see yung mo lang, yung VAR mo, tapos yung ano yung pinasok mo na particular trade, yung position mo. So, 1 million. Teka, open ko lang. Open ko lang journal. Open recent. Top. So, importante din yung journaling. So, sa journaling, lagi niyong picturean. Print screen niyo yung yung nakikita niyo during that time. Para hindi lang numbers. Na parang, ito yung parang per flock. Parang ito yung APL trade. Na parang 500K per allocation nilagay ko dito. Tapos January yata, I think 1.8M yung capital ko. So parang 1M sa 1.8M. So that is more than 50%. Parang 500K dito sa isang flock. Tapos 500K ulit dito sa pangalawang flock. So kung titingnan natin, ang isang flock nito, wala pa yung wala pa yung commission nun. 1.19 plus isang flock nito, siguro 1% yata to. Yan yung mahirap na parang ibig sabihin, dalawang flock, 3% kagad. Tapos nilagay ko dyan, sabihin natin 30% allocation. 3% of 30%, ano yan? 0.9. 0.9 agad. Tapos another 30% dito. Tapos hindi mo ina-adjust yung stop mo. Tapos yung stop mo, nandito pa rin, 5% from here. Tapos dyan yung cut mo. So ibig sabihin, 60% allocation na. 60% of 5% cut, 6 times 5. That is 3%. So, masakit yon in terms of value and in terms of port damage. So parang yun yung masakit pag centavo stock. Pero masarap pag tumuloy.
So, kaya parang dito, parang ito yung mga hindi ko na hinihintay mag-breakout. Kasi may experience na ako pag ceiling play, yung inuubos talaga yung side. Tapos mapapansin yun, EOD, kung wari at 12 o'clock onwards. Parang 12 o'clock onwards, yun na yung final candle eh. Parang na-visualize mo na yung, parang ito yun eh. Etong color blue. To. Yung binili ko dito. Parang etong part na binili ko yun. Kasi na-visualize ko na, strong candle na to eh. At EOD. Parang nag-hammer, parang binagsak ka ng sobrang baba. Tapos at EOD, yun yung maganda sa backtest eh. Parang sinasabi ni Coach Irbs, kung strong candle yan, mataas yung probability gap up yan. So parang bumibili na ako. At least, strong close, tapos gap up. At yung market sentiment nun, talagang lahat ng bilhin mo, lilipad. So buy na. So parang yun yung isang risk management. Dapat tignan mo yung per flock. Kaya parang in terms of percent ako mag-isip eh. Na parang madaling sukatin yung flock na percent eh. So kaya kong since madalas ako pa nagte-trade, parang kaya ko na mentalin na parang ito yung port damage sa akin. Support ko. So yun yung mga ibang execution. Okay? So, question ulit. So, in terms of backtesting, kasi may nakwento ka sa akin na parang MYH yung play, di ba? Saan mo kinukuha yung 20 na binabacktest mo na ano? Parang ang may sinabi ka sa akin na nagbabacktest ka ng same play, tapos papracticein mo siya, tapos before ng market open. Parang gusto ko malaman paano mo siya ginagawa yung ganun eh. I guess para ready ka kung may variable changes or something. So parang kung wari December madami nagliliparan. Nagrarally. ASEN, dito. So, syempre yung position ko, yung kay APL, lumipad. Madali yung buying, madali yung selling. Madali yung buying, madali yung cutting. Iba pa yung selling. So parang, kung buying, papractice ko yung buying muna. Buying and cutting. Tapos hintayin ko na lang ito bukas. Pero pag sa selling part na, kung wari, ito, binenta ko yung APL nung January 21. So parang before nun, ng market open, inaano ko na muna, binabacktest ko yung mga nagraraling chart. Pag nagrarally ka pa, pag bumabalik kayo, benta ko na kayo. So kaya ganun din yung parang I think this is dito. Isa. Tapos, ito si ASEN. Pag bumabalik, ayoko nang ibalik yung gains ko. Kasi parang yung gains ko yata niyan, 600K na. So, kaya parang, gap up, yes, gap up. Pero there is something wrong nung bumabalik ka. Kaya parang, as of this moment, in-out ko na siya. So parang, kaya parang yung practice ko, before the market, tingin mo na akong chart. Kaya parang sinasabi ko, itago niyo yung mga backtest chart nyo. Kasi yun yung step 1, yung parang browsing ng chart. Yung V-session, di ba? Stage 2 or step 2, yun na yung parang ito na yung ini-imagine ko na up na ako dito, dapat sell. Nandun na yung imagination part na pinapractice ko pinaprime ko na yung sarili ko na pag bumalik ka dito, sell.
buyback. Kung wala akong plan na buyback, out na ako. Celebrate wins na. One good trade na yun. So parang, yun yung priming ko. Eh ngayon naman, since walang play, talagang bombard ako ng backtest. Na naman play, wala akong magawa eh. So, yun yung, depende how you use your time. Pero, I make it to a point na sa isang araw, may binabacktest ako. Kasi nagiging habit yun eh. Na parang at this time of the day, backtest gagawin ko. Tapos, after nun, wala. So, ibig sabihin, sa simula, mahirap i-maintain. Pero since naka 1 and ano na ba ngayon? May. So 1 and 5 months, 1 year and 5 months na paulit-ulit ko siyang ginagawa. Naging routine na. Kasama na siya sa routine ko. Yun. Okay, thank you. May other questions pa ba? Nakakahiya kasi naka 1 hour na yata tayo. Sa mga gusto magtanong. Tapos, parang sa mga ano kasi, kunwari, ito, parang random nice ko. Kunwari, sa 3 minutes. Parang, sige, anong gagawin mo? Saan ka papasok? Anong kailangan mo makita? Tapos at 8 a.m., anong kailangan mo makita? So parang, dyan, nagpa-planning na ako. Diba? Tapos, ipi-play ko na lang. Kung wari, ito yung cut. Kung wari, mag-planning tayo. Sinabi natin, ito yung cut ko. Tapos, ano yung ano niyan? Ano yung distance niyan? 2%. So, good. Tapos, nasan yung potential gain? Sabihin natin, ito. Ano yung ano niya? Pasok ka sa breakout. So parang dyan, risk and reward ratio. Sabihin natin, 1:1 muna. So kung planning, breakout niyan, pasok, cut ko dito. So ipi-play ko lang. Uy, breakout. Tapos dyan, mag-iisip na, ano nang gagawin mo? Kasi may gain ka na eh. Parang, ano, ibabalik ko ba yung gain? O hold? Kasi iba yan pag execution na. So, ibig sabihin, dyan, iniisip ko na, ay, umangat na eh. Yung cut ko, iaangat ko na yan. Ibig sabihin, wala na akong risk. Ayun, lumalapit na dun. Yun. Tumama. Anong gagawin mo? Tataas pa yan. O take profit. So parang, diba parang nakita niyo naman kanina eh. Tumama siya tapos naging pula eh. So ibig sabihin may buhos. So parang, at least dito, nasi-simulate ko yung gagawin ko. Kaya yung mga, kung napansin niyo yung execution ko sa mga crypto kanina, pag tumama dyan, out na ako. Wala na akong paki after. That is one good trade. Kasi ganun ko pinapractice eh. Yung sarili ko. Ayun. So parang tinitignan ko na lang na, ang maganda kasi, yung bank account mo tumataas habang nagre-reflect ka. Mas madaling mag-adjust eh. Na parang, uy, laki na ng bank account ko ah. So ibig sabihin, pwede ko nang pwede ako mag-partial sell dito. Tapos, sige, yung take profit ko na ngayon, kesa na 2%, gawin ko ng 4%. Pero protektado na yung site mo eh. Panalong-panalo ka na eh. So parang at least dyan ako mag-eksperimento. Parang business mindset muna, kota-kota muna, before trader mindset. So, ganun yung sa akin. Kasi nagko-compound siya eh. Wala lang nga ako pang Facebook. Ports na. Okay na ako sa 100.
Sir, Yun. question regarding din sa ganyan, no? Kunwari, may plan ka, let's say PSE, may plan ka na, okay, masasell mo at this price. Yan yung original plan mo, di ba? Pero when you're executing intraday, tas parang ganyan, may variable change, oh, nakabuhusan ng ganito. Do you deviate your plans on the fly? Or, Nagde-debate ako. Kunwari, ito, big, di ba parang yung plano natin dito. Pero ang lakas. Sa PSEI, sa PSEI kaya ko makita Kasi nakikita ko yung bid and ask side. Parang ganun. So parang, ang gagawin ko doon, di ba parang nakita niyo naman, in-adjust ko yung cut ko. Itong cut na to, nagiging trail. Na parang accepted ko. Pag inusog ko yung trail, pag bumagsak dyan, okay lang ako magsoli ng gain. Pero, at least yung price, there is enough room to wiggle na parang, pero protektado yung side ko kasi accepted ko na ang profit ko na lang 0.5%. Kasi ang lakas ng candle kung sa PSEI. Hold. So, ganun yung ginagawa ko. Pero, dati, transell muna. Para protektado talaga yung site. Na parang pag tumama sa TP ko, dalawa lang naman sa selling, dalawa yan. It's either you're too late or you're too early. Hindi mo yan masasell sa tuktok. So parang ginagawa ko, dati, sell half. Tapos maghihintay ulit ako ng structure. Tapos pasok ulit ako sa breakout. Yung binenta ko doon, pinapasok ko ulit. Pero ngayon, yung stop ko, inuusog ko na. Na parang wala ka ng risk eh. Mag-fail yung setup. It's either sobrang yaman mo pag nag-continue, pero kung nag-fail, tamang yaman lang. So, win-win. Kaya ganun yung January part. Yung parang nakita niyo yung dito trade ko, di ba? All time high. Kung nag-continue yan, tingin-tingin na akong condo. Kung hindi, tamang kain lang tayo sa labas. So, mga ganong lang. Ganong mindset lang. Parang, at the end of the day, you win. Parang may perang binigay sa'yo si market. Tapos, balik na lang next day for a new game. Kaya parang yung mga whip para sa akin, hindi ako whip. Sinunod ko yung plan ko na parang some trader binubugbog yung sarili nila. Dapat pala hinold ko eh. Pero sinunod mo yung plan mo eh. Nanalo ka eh. So, just be grateful na sinunod mo yung plan mo at binigyan ka pa ng pera. You earn and you learn. Then balik. So, mga ganun. thank you, sir. Buti hindi ka pa naniningil ng charges sa pagtuturo. Dami ko nakuha actually. Thank you, sir. Okay? Yeah. Okay guys, kung wala ng questions, nakakahiya na kay Sir Chris. Naubos na natin yung oras niya, yung Sabado niya. Mag-adjourn na ba tayo? Or do you guys have... Saturday naman. Actually, pag Saturday, yun yung pinakamadami kong free time. So, ako lang kasi mag-isa sa hotel. So, anyway. Sana pag may mga ganito ka, sir, invite mo naman uli kami. Kung Gusto ko talaga matuto nagtatanong sa'yo. kayo. Sige, sir. So, yan. Actually, bukas may discussion sa crypto. So, anyway. Parang isang edge. Kung gusto nilang pumunta. Sama ko, sir. Tingin na lang ako link sa'yo, sir. Okay. So, Okay. Wala na bang questions? Para Thank you. pahinga na si Sir Chris? Okay. Thank you, Sir Chris. okay. Thank you, sir. Okay. Ano? Yan. Wala na?
Sige, sir. Okay. Wala na yata. Sir Chris, thank you so much na-impart mo yung knowledge mo sa amin. Sana tulungan mo pa kami at hopefully, sana yumaman ka palalo kasi ang dami mo natutulungan iba. Thanks, Sir Paul, for the fun. Next time ulit, kung gusto niyo mag-organize ng ito, sabihan niyo lang ako. Pero Sige, siyempre, sir, sige, sir. sabihan natin kung sinong gusto niyong speaker, di ba? Sige, I guess adjourn na tayo. Thank you, sir. Okay. May recording to, pero nag-start ako sa backtesting na. I'm not sure kung saan ko siya ma-upload. I guess i-upload ko, bigay ko kay Sir Chris yung, yung link. Yun na lang siguro. Kasi hindi ko alam saan ko i-upload eh. Tapos i-PM ko na lang sa mga house commanders. Ganun. Okay? Sige, sir. Okay. Sige, sir. Thank you. Thank you. May lesson pa pala tayo mamaya. Thank you, guys. Sige.